Sa pagpapatuloy ng kwento, matapos ang kaguluhan sa Yanwu City, isang hindi inaasahang tao ang biglang dumating sa harap ng lahat. Si Ku Hongyan, ang misteryosong second sister ng Peach Blossom Wharf. Agad siyang sinalubong ng maliit na si Xiao Hong na umiiyak at nagsumbong na habang wala ang kanyang master ay walang tigil siyang binubuling lahat. Idinagdag pa nitong pati ang kanyang kaibigan ay pinahirapan din ng mga ito. Tahimik na nakinig si Ku Hongyan habang si Liyun Xiao ay nananatiling kalmado sa kanyang tabi. Sa kabilang panig, labis ang pagkabigla ni Rubing, Li Huachi at Yao Jinliang. Hindi nila maintindihan kung bakit lumabas si Ku Hongyan, isang taong matagal nang namumuhay sa pag-isa sa Peach Blossom Wharf at halos hindi kailanman nakikialam sa mga usapin ng mundo. Mas ikinagulat nila ang malaking pagbabago sa kanyang aura. Wala na ang dati nitong malungkot at malamig na anyo, sa halip ay tila nagbalik ang kanyang sigla at dignidad. Habang nagmamasid ang lahat, magaan lang nitong binata si Liyun Xiao na para bang wala silang kinakaharap na napakadelikadong sitwasyon. Ang kanyang ngiti at katahimikan ay lalo pang nagpahanga kay Ku Hongyan. Sa isip niya, pambihira ang batang ito. Sa gitnang napakaraming makapangyarihang eksperto, nananatili pa rin siyang kalmado at kontrolado ang sarili. Samantala, hindi mapigilan ni Li Huachi at Yao Jinliang ang kanilang pagdududa. Nagtanong sila sa isa't isa kung paano nagawang hikayatin ni Liyun Xiao ang isang taong tulad ni Ku Hongyan na personal na lumabas mula sa Peach Bloom Wharf. Alam nilang kahit wasakin pa ang Red Moon City, hindi basta-basta kikilos si Ku Hongyan kaya malinaw na may napakalalim na dahilan sa likod ng kanyang pagdating. Habang sinusuri ang sitwasyon, isa-isang naalala nila ang mga kahangahangang nagawa ni Liyun Xiao. Ang kanyang halos perpektong mga teknik sa pakikipaglaban, ang paggamit ng mga ninth-tier profound weapons, ang pambihirang kontrol niya sa Treasure Spirit Mountain at ang pamamahala niya sa Yanwu City. Idagdag pa rito ang sabay niyang pagpapakita kina Li Huachi at Yao Jinliang noon dahilan upang isipin nilang imposibleng ordinaryong tao lamang si Liyun Xiao. Para sa kanila, tiyak na mayroon siyang napakalaking pinagmulan na hindi pa nila nalalaman. Habang lumalalim ang kanilang pagkalito, napangiti si Yao Jinliang at tinukso si Li Huachi, biniro niya itong baka muling bumalik ang nararamdaman nito para sa pinakamagandang babae nang nakaraan ngayong nakita niyang muli si Ku Hongyan. Pabiro nitong sinabi na kung siya man ay makaharap ang kagandahan ni Ku Hongyan, tiyak na titibok din ang kanyang puso. Agad naman siyang sinaway ni Ning Qiwei na nagpapaalala sa lahat ng hindi basta-bastang babae si Ku Hongyan. Noon pa man ay kilala na siya bilang Witch of Red Moon City, isang taong kayang guluhin ang buong lungsod sa isang iglap. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, inamin ni Li Huachi na kung hindi dahil sa nagyari noon, malamang ay si Ku Hongyan ang naging Lord of Red Moon City at hindi siya. Kitang-kita sa kanyang muka ang pagsisisi habang si Yao Jinliang ay patuloy lamang na nakangiti at pinaglalaruan ang sitwasyon. Ngunit biglang nagbago ang atmosfera nang lumitaw sa kalagitnaan ang isang napakalaking ginintuang bungo na naglalabas ng nakakatakot na aura. Unti-unti itong nagkaroon ng anyo hanggang sa lumabas ang isang nakabibinging presensya. Ipinakilala nito ang sarili bilang Dongmen Yuan, ikalawang pinakamakapangyarihang tao sa Palace of the Death God at isang taksil ng soul-devouring sect. Galit pa ito dahil sa pangihimasok sa kanilang laban. Hindi na tinag si Xiao Hong, buong tapang niyang itinuro si Dongmen Yuan at ipinagmalaki na naroon ang kanyang master, kaya mas mabuti pang tumakas ito habang may pagkakataon pa. Ngunit ngumisi lamang si Dongmen Yuan at malamig na sinabi na kakaunti lamang sa mundong ito ang kayang magpaatras sa kanya. Nagbigay pa siya ng isang huling alok kay Ku Hongyan, ibigay si Liyun Xiao at ituturing niyang walang nangyari sa araw na yon. Ngunit malamig na tumanggi si Ku Hongyan. Tinitigan niya si Dongmen Yuan at sinabi na matapos nitong maghasik ng kaguluhan sa Red Moon City, wala itong karapatang magkunwaring parang walang nangyari. Sa mundong ito, ayon sa kanya, walang sinuman ang makatatakas sa kapalit ng sariling ginawa. Sinubukan pa ni Li Huachi na pigilan si Ku Hongyan, pinapayuhan itong pag-isipang mabuti ang susunod na hakbang. Subalit isa lamang ang isinagot ng babae, umalis ka sa daraanan ko. Isang maikling salita, ngunit sapat upang ipakita ang kanyang matinding determinasyon na protektahan si Liyun Xiao. Sa halip na magalit, tila lalo pang natuwa si Dongmen Yuan. Humalakhak ito at sinabing matagal na simula nang may taong nangahas na hamunin siya, lalo na ang isang babae. Para sa kanya, magiging napakasayang laban iyon.
Kasabay ng kanyang pagtawa, sumabog ang napakalawak na soul-devouring domain. Daan-daang nakakatakot na spirit slaves ang lumitaw mula sa pulang enerhiya at sabay-sabay na sumugod sa mga eksperto ng Red Moon City na tila mga gutom na halimaw na naghahanap ng bagong biktima. Nang makita ito, agad na nakilala ng lahat ang kanilang lakas. Ang mga ito ay mga spirit slave na nasa peak earth level, sapat ang kapangyarihan upang magdulot ng matinding pinsala kahit sa mga kilalang eksperto. Hindi nag-aksaya ng oras si Kuhongyan. Agad siyang nag-utos sa kanyang garden guard na protektahan ang lahat at tiyaking walang sinuman ang magiging pagkain ng spirit slave. Walang pag-aalin lang ang yumuko ang garden guard at tinanggap ang utos. Habang naglalabasan ng napakaraming spirit slave, agad kumilos ang garden guard. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, isang napakalaking berdeng depensa ang bumalot sa mga gusali ng Red Moon City. Mula sa mahiwagang enerhiyang iyon, nagsulputan ng napakalaking halamang tila may buhay, handang salubungin ang bawat halimaw na sumusugod. Ngunit hindi nag-atubili si Kuhongyan. Sa halip na hintaying makalapit ang mga nilalang, siya mismo ang sumugod sa gitna ng hukbo ng mga spirit slave. Parang isang pulang kidlat ang kanyang anyo habang walang tigil na sumasayaw, sa himpapawid ang kanyang espada. Sa bawat indayog ng kanyang mga daliri, 12-12 ng halimaw ang agad na nahahati sa dalawa bago pa man sila makalapit. Napakunot ang noo ni Dong Menyuan nang makita ang bilis ng pagpatay ni Kuhongyan. Gayunpaman, ngumiti lamang siya at buong yabang na sinabi, "Walang saysay iyan, ang aking mga spirit slave ay walang katapusan." Tunay ngang habang bumabagsak ang isang grupo ng mga halimaw, mas marami pa ang patuloy na sumusulpot mula sa pulang enerhiya para bang walang katapusang hukbo ang kanyang kinokontrol. Ngunit nanatiling kalmado si Kuhongyan. Sa isang malakas na pagbugso ng kanyang kapangyarihan, muli niyang pinakawalan ang pinakamalawak na espadaki na tumawid sa buong kalangitan. Ang bawat sinag nito ay parang liwanag na kayang hatiin ang mundo, habang sunod-sunod na naglalaho ang mga spirit slave sa kanyang dinaraanan. Kasabay ng matinding labanan sa labas ng palasyo, biglang lumipat ang eksena sa loob ng Lord of Red Moon City's palace. Sa isang lihim na sacrificial arena, may isang kakaibang tansong pamalo, copper rod, na nakabaon sa gitna ng silid sa loob ng napakaraming taon. Isa lamang itong ordinaryong bagay sa paningin ng karamihan, isang sinaunang pamalo na hindi kailanman napansin at tila walang anumang halaga. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagsimulang manginig ang tansong pamalo. Unti-unting naglabas ng kakaibang ginintuang liwanag na para bang sinaunang kapangyarihang matagal nang natutulog ang unti-unting nagigising. Kasabay ng paggising ng mahiwagang artifact, isang napakalakas na puting sword light ang biglang sumiklab mula sa loob ng palasyo. Parang isang sinag na kayang hatiin ng langit, mabilis itong bumaon sa ulap habang tinatahak ang buong Red Moon City. Sa bilis ng liwanag na yon, maging ang mga spirit slave na nakapaligid kay Kuhongyan ay tila hindi nakapag-react. Ang buong kalangitan ay nabalot ng nakakasilaw na puting enerhiya, hudyat na may mas dakilang kapangyarihan ng tuluyang nagising sa loob ng palasyo. Habang lumilipad ang mahiwagang copper rod patungo kay Kuhongyan, napatigil sa pagkabigla ang lahat ng naroon. Maging ang mga makapangyarihang eksperto ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Sa loob ng napakaraming taon, sinubukan nilang gisingin at makipag-ugnayan sa sinaunang kayamanang iyon, subalit ni minsan ay hindi ito tumugon. May isa pang nag-isip ng mas malalim. Posible kayang may koneksyon siya rito noon pa man? Ngunit agad iyong pinabulaanan ni Dong Menyuan. Ang bawat supreme treasure ay may sariling espiritu. Hindi ito sumusunod sa lakas ng tao kundi sa kapalaran ng may-ari nito. Ang mga ganitong bagay ay hindi maaaring pilitin. Kasabay ng kanyang mga salita, isang nakakakilabot na presensya ang bumalot sa buong kalangitan. Ramdam niyang ang kapangyarihang inilalabas ni Kuhongyan ay nagdala ng panganib na matagal na niyang hindi nararanasan. Sa isip niya ay bumalik ang isang alaala. Mula nang ako ay masugatan ni Huang Pubi, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito kalaking banta. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa isang malakas na sigaw, ipinatawag niya ang pinakamalakas niyang spirit slave. Isang dambuhalang gintong kalansay ang lumitaw sa himpapawid, naglalagablab sa apoy at napapalibutan ng napakalaking kadena ng espiritual na enerhiya. Sa bawat paggalaw nito ay tiila nanginginig ang buong kalangitan. Ngunit nanatiling kalmado si Kuhongyan. Habang mahigpit niyang hawak ang copper rod, isang maliit na puting kalapati ang biglang lumabas mula sa ulo ng sinaunang sandata.
Sa una ay tila isa lamang itong ordinaryong ibon, subalit habang pumapailan lang ito sa himpapawid, unti-unti itong nababalot ng nakakasilaw na banal na liwanag. Sa isang kisap mata, sinalubong ng kalapati ang dambuhalang spirit slave. Isang simpleng hampas lamang ng puting pakpak ang ginawa nito. Ngunit sa hindi inaasahan ng lahat ang pinakamakapangyarihang spirit slave ni Dongmen Yuan na sinasabing nasa sukdulan ng Earth Realm at mas matibay pa sa karamihan ng 9th tier profound weapons ay napunit na parang papel. Napatili sa pagkabigla ang mga nakamasid. Imposible, ang spirit slave na yun ay nasa rurok ng Earth Realm. Paano ito nagawang wasakin ng ganun kadali? Ngunit tila wala ng pakialam si Kuhong Yan sa kanilang pagkabigla. Tahimik siyang lumutang sa gitna ng langit habang napapalibutan ng mapupulang talulot ng bulaklak. Ang alala ay parang mga wind chime na isinasayaw ng hangin. Ang buhay ng tao ay umiikot lamang sa mga kakulangan habang lumilipas ang panahon. Ang mga nakaraang araw ay walang sinuman ang maaaring panghawakan sapagkat ang lahat ng iyon ay parang buhangin na unti-unting dumudulas sa pagitan ng mga daliri. At sa huling sandali, habang lalo pang nagliliwanag ang banal na puting kalapati, binigkas niya ang mga salitang tila naglalaman ng napakalalim na kahulugan. Ang mga lumipas ang taon ay parang isang awitin. Sa pagbigkas niya ng salitang iyon, lalong sumiklab ang kapangyarihan ng sinaunang kayamanan, hudyat na ang tunay nitong lakas ay nagsisimula pa lamang magising. Sa isang iglap, tuluyang nabasag ang maskara ni Dongmen Yuan. Dumugo ang kanyang bibig habang hindi makapaniwalang nakatitig sa kanyang winasak na Earth Spirit Slave. Napuno ng takot ang mga nanonood. Ang sandatang ipinamamalaki niyang tila isang Diyos sa kanilang paningin ay naglaho sa isang simpleng pag-atake lamang ng mahiwagang puting kalapati. Samantala, ang puting kalapati ay marahang lumapag sa daliri ni Kuhong Yan, wari isa lamang itong ordinaryong ibon. Sa likod niya ay nakatayo si Ningqiwe, tahimik na pinagmamasdan ang bawat pangyayari. Ang mga taong ginugol niya sa paglayo sa emosyon at makamundong pagnanasa ay hindi naging sumpa. Sa halip, iyon ang naging dahilan upang mas lumalim ang kanyang pag-unawa sa martial Dao at lalo pang umunlad ang kanyang lakas. Ngunit para kay Dongmen Yuan, hindi pa tapos ang laban. Nanginginig sa matinding galit, sumigaw siya habang nakatitig kay Kuhong Yan. Paano mo nagawang wasakin ang aking Earth Spirit ng ganun lang? Kasabay nito ay nagliyab ang kanyang aura. Papatayin kita! Sa isang kisap mata, inilabas niya ang isa sa pinakakinatatakutang lihim ng Soul Devouring Sect. Isang napakalawak na soul banner ang sumambulat sa himpapawid, puno ng sigaw at paghihinagpis ng hindi mabilang na kaluluwa. Habang umiikot ang napakalaking bandila, mayabang niyang sinabi, "Mayroon akong daan-daang milyong kaluluwa rito. Tingnan natin kung gaano katagal mong matitiis ang mga ito." Ngunit sa halip na matakot, malamig lamang na tumingin si Kuhong Yan sa nagngangalit na soul banner. Tahimik niyang sinabi, "Ang Soul Devouring Sect ay hindi dapat umiiral sa mundong ito. Ilang milyong inosenteng tao ang kinailangang mamatay upang mabuo ang isang bandilang tulad nito." Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, muling umalingaw-ngaw ang mahiwagang kapangyarihan ng Copper Rod. Nababalot ito ngayon ng bughaw na liwanag na tila naglalaman ng sinaunang batas ng kalangitan at lupa. Itinaas niya ang sandata habang ang kanyang mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin. At sa kalmadong tinig na tila nagmula sa kailaliman ng kanyang puso, sinabi niya, "Matapos ang napakaraming taon, ang lahat ng magagandang alaala at tanawin ay isa lamang ilusyon. At kahit mayroon pa akong libu-libong damdamin, kanino ko pa ba maaaring ipagtapat ang mga iyon?" Sa mga salitang iyon, lalong lumakas ang bughaw na liwanag ng Copper Rod na tila saasagot sa hamon ng madilim na soul banner. Ang banggaan ng dalawang sukdulang kapangyarihan ay hindi na maiiwasan at ang susunod na sandali ang magpapasya kung sino ang tunay na mananaig sa labanang ito.